Praise the Lord. Magandang hapon po. At muli ay tayo po yung magkasama sa ating daan. Ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu at lumaganap ang iyong kaunawaan sa lahat ng mga tao na nagbibigay ng kanilang panahon upang makibahagi sa mga talakayang katulad nito. Sa iyo po namin itinitiwala, Panginoon, ang buhay ng iyong mga lingkod, lalo na, Panginoon, ang magpapahayag ng aral na dapat ay maunawaan ng bawat isa upang hindi po sila magkamali sa mga paniniwala, lalong-lalo na sa mga darating na panahon. Kaya sa iyo po namin itinitiwala ito, O Diyos, at patuloy kang maparangalan, maluwalhati, at dadakilain ka namin, O Diyos, habang kami ay nasa ganitong kalagayan ng pag-aaral. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. So, maganda po ang ating pag-uusapan at ito'y hindi gaano at hindi madalas na naririnig. No, ito pong ating pag-uusapan. So, yanda na po natin ang ating mga pandinig at ang ating mga sarili. Ang ating po pagpaksa ngayon ay ang pag-upo ng mga alagad sa mga luklukan na inihanda ng ating Panginoon upang hukuman ang 12 angkan ni Israel. At yan ay hahanguin po natin ang aral na yan mula po sa sinulat ni San Lucas sa kabanatang 22, talatang 29 hanggang 30. So, ibibigay na po natin sa ating tagapagturo ang pagkakataon para mailahad niya ang aral na ito sa atin. Pastor Renato. Gandang hapon po sa bawat isa. Binabati po namin kayo na aming mga kasama sa pag-aaral na ito ng isang paksang naging nagpaligaw po sa marami. At tukuyin na natin po yung mga grupo po ng dispensational teaching. Naligaw po sila dahil po sa kanilang pagsasaliteral ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, ang talata po na ating tatalakayin ngayon ay mababasa natin sa Lucas Kapitulo 22, talata 29 hanggang 30 na babasahin po sa atin ni Pastor Abe. Nabanggit ng mga pagkain at pag-inom. Ito po ay binanggit sa talatang 30. 30 po, nakalagay dito 29, pero 30 po. Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa akin dulang sa kaharian ko. Yan po sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Binanggit niya po yung pagkain sa kaharian. Ngayon, marahil ito po ang dahilan kung bakit mayroong nag-iisip sa isang literal na kaharian sa hinaharap na kung saan mayroong masaganang mga pagkain. Tulad halimbawa ng mga ubas ay kasing lalaki ng mga mansanas. At ang mansanas naman ay parang mga milon sa laki. Exaggerated. Ibig sabihin po, sa sobrang ng pag-iisip, sa literal, ay ganun po ang kinalalabasan na bangamat hindi naman sinasabi ng Biblia ay pumapasok po sa kanilang kaisipan at yung po kanilang naibabahagi din sa kanilang mga tinuturuan. Pero wala pong binabanggit na ganun.
ang mga talatang ating binasa. Binanggit po ay upang kayo magsikain at magsiinom sa aking dulang, sa kaharian ko. Ang maliwanag pong binanggit dito ay kakainin po to sa kaharian ng ating Panginoon. Yung po ang maliwanag na sinabi. Ngayon, sa konteksto po, kailangan po malaman natin yung konteksto upang magkaroon po tayo ng tamang pagpapaliwanag. Meron ko po kasi tinatawag sa pag-aaral ng pagpapaliwanag, tawagin po hermeneutic. Meron po mga prinsipyo ng tamang pagpapaliwanag at yan nga po ay tinatawag na konteksto. Ang konteksto po, at ang ikalawa naman ay yung na kung tawagin po sa Biblia ay the Lord's Supper sa Ingles. At ang kanyang pagpapaliwanag ng spiritual na kahalagahan ng pinagputol-putol na tinapay at ng saro. At sinabi niya po, na hindi na ako iinom mula ngayon ang bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Na mababasa po natin ito sa talatang 6 hanggang verse 10. Kakanin. Hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Napansin niyo po ba, may binanggit po dito ang kaharian ng Diyos. At siya tumanggap ng isang saro. At nang siya makapagpasalamat, ay sinabi niya, kunin niyo ito at inyong bahaginin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayun din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Maliwanag po ang ating nabasa. Ang Panginoong Jesucristo po mismo nagsasalita patungkol po sa pagtitipo ng mga Kristiyano upang makisalo sa hapunan ng Panginoon o Lord's Supper. Yan po ang binabanggit dito ng Panginoon. Katatapos niya lamang po na may sakatuparan yung hapunan. At pinaliwanag niya po yung patungkol po sa pagputol ng tinapay at pag-inom sa saro. Yan po ang nilalaman ng mga talata. So, isang paalaala po na naming maparating sa inyo. Sa ating pong nakaunawa, bakit po binanggit ko nakaunawa? Sapagkat napag-aralan po na po natin itong kaharian, patungkol po sa kaharian, at tapos na natin po itong talakayin. Sa ating nakaunawa, na ang kaharian ng Diyos ay presente at espiritual. Ang kaharian po ng Diyos ay naitatag na. Yun po ang ibig sabihin. Nagkaroon na po ng kaganapan yung patungkol po sa kaharian ng Diyos na iniisip po ng mga dispensational ay sa panghinaharap ang mangyayari. Yun po ay atin na pong napagtibay na hindi po mangyayari yon. Hindi na po mangyayari sapagkat nagkaroon na po ng kaganapan noong pang-unang siglo. Gando lang po muna ako. Basahin po natin ang Apokalipsis 5:10 bilang isang suporta natin patungkol po sa kaharian. Ito po ang sinabi sa 1:10.
5 5 Gs ng Apokalipsis. Sorry po. At sila iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa amin Diyos, at sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Ang tinutukoy po dito ni San Juan sa sulat niyang ito ay ang iglesia. Ang iglesia daw po ay ginawang kaharian at mga saserdote. Yan po ang sabi niya ni San Juan. Kaya po, hindi po masasabi na sino man nasalungat at mali na tanggapin at paniwalaan na si Kristo ay spiritual na presente habang ang mga sumasampalataya ay nagkakatipon. Pagka po nagkakatipon, ang mga mananampalataya, ito po'y tinatawag ng iglesia. Yan po pagkakatipon ng mananampalataya, yan po tinatawag na iglesia. Ang Panginoon sa Kristo po ay presente. Bakit po? Ano po ang ating katunayan? Ganito ang sinabi niya sa Mateo Kapitulo 18, ang talatay 20. Ito po ang sinabi niya sa Mateo 18, talatay 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kung saan daw po nagkakatipon ang 2 o 3, ay nandoon daw po sa kalagitnaan. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin nito, ating mapapansin, hindi sila nag-iisa. Yung kalipunan. Kasama nila ang Panginoon sa Espiritu. Bakit po sinabi kong kasama nila ang Panginoon sa Espiritu? Yan po mababasa natin sa Efeso Kapitulo 2, talatang 22. Pakibasa nyo nga, Pastor. Kung hindi nyo mababasa, ay ako naman ang babasa uli. Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Oh. Ang ibig po sabihin nyo po, iglesia, yung kalipunan. Yung iglesia po, yung mga kalipunan mananampalataya, ay tahanan ng Diyos sa Espiritu. Nananahan po ang Panginoon sa kalagitnaan ng iglesia, ng kanyang mga tao. Yan po ang ibig sabihin yan. Ang mga mananampalataya o iglesia ay tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kapag nagtitipon, nando po siya sa kalagitnaan. Presente po siya. Yan po ang ibig sabihin. Ano po ang ating mababasa bilang pagpapatunay? Ipinangako rin po ng ating Panginoon na mababasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 3, ang talatay 20. Ito po ang pangako ng Panginoon. Sabi niya po ay ganito, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Yan po ang sabi ng Panginoon. So, ibig po sabihin nito, makakasalo po ng taong magbubukas ng pinto ng kanyang puso ang Panginoon. Papasok sa doon sa puso ng tao at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Yun po sabi ng Panginoon. Eh saan po ito magaganap? Yung sinasabi niyang hahapong kasalo ko. Kasalo niya at kasalo ko. Ito po sa iglesia magaganap. Nakalipunan po ito ng mananampalataya magaganap. Saan po ito? Sa naitatag niya ng kaharian. Naitatag na po ng Panginoon ang kanyang kaharian.
So, sa kaharian po niyang ito, kinakain po ang tinapay at iniinom at umiinom sa saro bilang pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa dumating siya. Yan pong mababasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Oh. Sa iglesia po, sinasagawa yung pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro. Pinapahayag po nito ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ito pong sinasabing ito ay sa panahong kasalukuyan. Nagaganap. Pansinin po ninyo, hindi po ito isa sa katuparan sa itatatag pang kaharian. Pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay pumarito muli. Manapay sa pangkasalukuyang kaharian ang iglesia. So itong pagkain at pag-inom na binabanggit ng Panginoon sa Kristo, ito po'y ang pagsasakatuparan ng hapunan ng Panginoon sa iglesia na siyang kaharian na itatag na ng ating Panginoon sa Kristo noong unang siglo. Mababasa po natin yan na talagang maliwanag sa ating mismong tekstong pinagbabatayan. Sa talatang 29 po. Pakibasa niyo, Pastor, yung una natin talata sa Lucas 22, 29. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. Oh, tayo po ang kaharian eh. May kaharian na po. Kaya po itong pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro na nagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya, ito po'y magaganap sa panahong kasalukuyan. Hindi po ito magaganap sa itatatag pang kaharian pagkatapos ng Panginoon sa Kristo pumaritong muli. Ulitin ko po, ito po'y magaganap sa panahong kasalukuyan ng kaharian na ito po'y walang iba kundi ang iglesia. Yan po maliwanag na itinuturo ng mga talatang ating nabasa. Ang ating pong katanungan sa hapong ito, papaano ang bahagi na nagsasabing ang mga alagad ay uupo sa luklukan upang hukuman ang 12 angka ni Israel na binabanggit po dito sa talatang 30 upang kayo magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko at kayo magsiupo sa mga luklukan na inyong hukuman ang 12 angka ni Israel. Paano po to? Paano po natin ito papaliwanag? Paano natin ito mauunawa? Dapat ba natin itong unawain sa spiritual ding kaparaanan? Wala pong pagbabago, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ay spiritual, walang dahilan upang hindi maging spiritual ang nilalayo ng pananalitang ito ng ating Panginoon. Ito mo binabanggit niya sa talatang 30 ng Lucas 22,
Ito po ay spiritual. Hindi po ito maaari maging literal. Sapagkat naitatag na nga po ng Panginoon ang kaharian, ito nga po iglesia, at dito, ulitin ko, dito po ginaganap yung pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro. Ginagawa natin na ng iglesia, ng mga Kristiyano o mananampalataya sa pangkasalukuyang panahon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Hindi po pagkatapos na bumalik ang ating Panginoong Kristo na doon matatatag ang kaharian at isasagawa ang di umano'y kainang ito na binabanggit sa talatang 30 ng Lucas Kapitulo 22. Ngayon, nang ang mga alagad ay nagsisikap malaman ang ibibilang na pinakadakila sa kaharian ng Diyos, sinabi ng Panginoon ang ganito. Pakinggan po ninyo. Ito po yung mababasa natin sa talatang 25 hanggang 26. Ito po. Sahin po natin. Pastor. Ang mga hari ng mga hentil ay napapanginoon sa kanila. At ang mga may kapamalaan sa kanila ay tinatawag na tagapagpala. Datapwat sa inyo hindi gayon, kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata, at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Hanggang ano po, Pastor? Hanggang 26, no? Ganun ang sinabi. Opo. Ayan po, sinabi. Nabasa na po ni Pastor Abe. Sa panahon pong ito, nang binanggit ito ng ating Panginoon, sa kanyang mga alagad, hindi pa lubos na naunawaan ang spiritual na kalikasan o kalikasan. Yung pong spiritual na kalikasan ng kaharian, hindi pa naunawaan ng mga alagad. Merong hindi lubos na inahayag hanggang sa pagdating ng Espiritu Santo. Saka lamang naunawa ng mga alagad ang ibang hindi na ipaliwanag ng buo, o hindi na naunawa hanggang sa dumating po ang Espiritu Santo na siya magpapaliwanag. Pakibasa po natin, Pastor, yung Juan 16:12 hanggang 13. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig. Ang mga ito ang kaniyang sasalitain, at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Dito po sa pagtuturong ito ng ating Panginoon, maliwanag po na ang kapamahalaan ng mga alagad na binabanggit po dito ay nasa espiritu ng kapakumbabaan. Yan po ang ibig niyan sabihin. In the spirit of humility. Pagpapaliwanag niya po ng ating Panginoon, hindi po ito tulad ng pamamahala sa makasanlibutang kaharian. Ito pong binabanggit na kaharian ng Panginoon, ang iiral po dito ay kapakumbabaan. Dagdagan po natin ang isang talata na panlalo natin maunawaan. Sa isa pong katulad na talata, sinabi rin po na sa papagbabagong lahi o regeneration sa Ingles,
pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo naman magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. Ito po ay mababasa natin sa Mateo Kapitulo 19, ang talata po ay 28. Sa pagbabagong lahi daw po, o regeneration, pag umupo na ang Panginoon sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, ang mga alagad daw po ay magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Kristo ito, hindi po ito tumutukoy sa panginaharap na panahon. Ito po sa panahon na darating po sa tanong din po ng iglesia. Bagamat sinabi po dito na magsisiupo, ito po hindi sumusukat ng napakaraming taon. Ito po ay maliwanag na tumutukoy sa gawaing pagtubos ng Panginoon Kristo at ng pagbubuhos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Pakibasa po natin, Pastor, yung gawa 2:31 hanggang 33. Palibhas ay nakikita na ninyo ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo, na siya hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kaniyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay binuhay na mag-uli ng Diyos, at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Iyan po sinasabi sa aklat ng mga gawa sa pamagitan ni Apostol Pedro. Yan po ang paliwanag niya patungkol po dito sa pagbubuhos ng Espiritu Santo. Ngayon, pakinggan po naman natin ang paliwanag ni Apostol Pablo na mababasa natin sa Tito 3:5 hanggang 6. Ito po ang sinabi niya, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginagawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Sa English ay regeneration. At ng pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuho sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. So, sangayon po sa mga talatang ito, ang panahon ng bagong kapanganakan, new birth, at ng kapanganakang muli, o being born again, ay sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Yung po regeneration, sa pangkasalukuyang panahon ng sanlibutan ito. Hindi po ito sa panginaharap pa. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus sa Juan 3:7, ang tao'y kinakailangang maipanganak na muli. Yan po ang sinabi niya kay Nicodemus sa Juan 3:7. Ganito po ang ating, bagamat nabanggit ko na, basahin po natin mismo sa banal na kasulatan. Huwag kang magtaka sa akin, sinabi sa iyo, sabi niya kay Nicodemus, kinakailangan nga kayo'y may panganak na muli. Yan po ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Ano po ang dahilan upang kung bakit sinabi niya kailangan may panganak na muli? Sapagkat ito po sinabi sa 3:5, baba po natin. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi sa inyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit ang tayo kinakailangang ipanganak na muli upang siya po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito pong pagpasok sa kaharian ng Diyos, hindi po ito isang bagay na
naghihintay pa ng pagkabuhay na magmuli o ng panginaharap na panahon. Sapagkat ang mga nagsitanggap na kay Kristo ay pinakalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan na mababasa natin sa Juan Kapitulo 1, talatang 12 hanggang 13. Pakibasa niyo po, Pastor. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sa mga kapatid po, ang pagkakaroon po ng karapatan maging anak ng Diyos o maipanganak na muli sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito, hindi po sa panginaharap. Yan po ang tinatawag na regeneration o kapanganakang muli sa panahon pong ito. Na kapag ang isang tao ay sumampalataya at tinanggap si Kristo, siya po ay papanganak na muli. At sa ganon ay nakakapasok po siya sa kaharian ng Diyos. Ano po yung kaharian ng Diyos? Napapabilang po siya sa iglesia. Yan po ang tinutukoy ng Panginoon na kaharian ng Diyos. Ang iglesia po. Diyan niya po isasagawa. Sabi niya, hindi na ako kakain ng katas ng ubas at inom sa saro. Kundi pagdating ng kaharian ng Diyos o ng pagbabagong lahi, regeneration. Yan po ang dapat nating maunawaan. Ang kapanganak pong muli o regeneration ay isang pangkasalukuyang katotohanan. Nagkaroon po ng kaganapan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya po ang panahong kung saan ang mga apostol at mga alagad ay magsisiw po sa mga luklukan ay sumunod sa araw ng Pentecostes. Doon po naganap po yun. Na kung saan ang mga apostol, mga alagad ay dumanas po ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Yan po sinasabing ang mga apostol, mga alagad na magsusuyo po sa mga luklukan ay pagkatapos po ng Pentecostes, sapagkat tumanggap po ng kapangyarihang mula sa itaas, nagkaroon po sila ng authority o power upang yung kanilang katungkulan maipahayag ang katotohanan at madaig yung kamalian, maipahayag ang katotohanan, ay naganap nung tumanggap sila ng kapangyarihan nung araw ng Pentecostes. Basahin po natin, Pastor, ang Lucas 24:49. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Yun po ang kabilin-bilinan ng ating Panginoon, magsipanatili doon sa bayan, doon sa upper room na tinatawag. Na doon nagkakatipon ng mga alagad at pagkaraan ng 10 araw matapos na sila pagbilin ng ating Panginoon, ay bumaba ang Espiritu Santo. At ito po nga sa araw ng Pentecostes naganap. Yung pong 50 araw mula na ang Panginoon ay umakit sa langit, bumaba po ang Espiritu Santo na pinangako at sila pinagkalooban ng kapangyarihan. Mababasa po natin sa Gawa Kapitulo 1 ang talata 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo
At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So, ang kapamahalaan ito ng mga alagad ay spiritual na kapangyarihan at hindi po political. Pinagkaloob sila ng kapamahalaan at kapangyarihang maipangaral ang kaharian ng Diyos. Matapos po silang mapuspos, pinapangaral po nila yung kaharian ng Diyos na naitatag nga po nung pang-unang siglo. Pinapangaral nila yung paghahari ng Panginoon sa puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Natalakay na po natin yan noong una nating pag-aaral na ang kaharian ng Diyos ay natatag na ng Panginoon Kristo ng pang-unang siglo. So, mapagtitibay natin doon. Mapagtitibay po natin, Pastor, na ayon sa ating pinag-aralan ito, na ang kaharian tinutukoy ng Panginoon kapag ang kaharian ng Diyos ay naitatag na, doon niya muling iinumin. Yung sinabi niya, Pastor, na hindi ko na iinuman ang katas ng ubas na ito. At yung sa araw, hindi ko na hindi ko na inuman ang katas ng ubas, kakainin ng tinapay, kundi sa kaharian ng Diyos. Yun po nga ay yung pagkakatatag na iglesia. Para ho iglesia kasing niya na po. para ho kasing iniuugnay kasi nila yan sa doon sa marriage supper na tinatawag. Na magkakaroon daw ng napakalaking piging sa langit pagdating ng panahon yun, Pastor. Kaya marami yung nagkakamali diyan eh. Ay ngayon, Pastor, hindi po naman binabanggit na yun sa tinatawag na millennial kingdom o 1,000 taong paghari ni Kristo. Yung kung saan man nila kinuha, kung yun na sa talatang 19, wala na ang Apokalipsis, wala po naman binabanggit doon na 1,000 taong paghahari ng Panginoon Kristo. Doon sa talatang kanilang ginagamit. Ang mga katuwid, ang kanilang pong nasa kaisipan ay hinakalang nila sa sarili nila. Wala pong itinuturo doon sa Manila kinuha yung na magkakaroon ng hapag, malaking hapag. Wala pong sinasabi doon na hindi magaganap sa darating na kaharian. Kapag napatunayan na po natin, Pastor, yung pong ating pag-aaral na hindi po magtatatag ang Panginoon Kristo ng kaharian sa Jerusalem sa loob na 1,000 taon sapagkat nung pang-unang siglo ay naitatag niya na po ang kaharian at yan nga po ay ang iglesia. Kung totoo po kayo sinasabi, ay sasalansangan niya ng ilang mga katotohanan binabanggit ng banal na kasulatan. Wala pong kaharian na itatatag ang Panginoon sa Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. Wala pong ganong sinasabi. Sa atin tinalakay po ngayon, Pastor. Ay maliwanag na ang sinasabi ng Panginoon dito sa balikan nga natin po yung ating teksto para wag po tayo magkamali. Sa 16, Lucas 22:16, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito hindi ko kakanin. Yan, sabi niya, hanggang sa ito'y magganap sa kaharian ng Diyos. Hindi niya daw kakanin yung tinapay. Tuloy. At siya tumanggap ng isang saro at na siya magpagpasalamat at sinabi niya, kunin niyo ito at inyong pagbabahagiinin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po nito, gagawin ito ng Panginoon, yung kanyang naunang sinagawang hapunan ng Panginoon, mauulit yon kapag ang kaharian ay naitatag na-establish na. At yung pong kaharian, Pastor, na kanyang sinasabi na pag nasa kaharian ng Diyos, ay naganap na yun noong unang siglo. Naganap na po yun. Sapagkat sinabi ng Panginoon nga doon, balikan natin, Pastor, yung Marcos 9:1. Sinabi niya, ay yung mga kaharap niya, mga kausap niya, hindi dadanasin ng kamatayan hanggang makita nila ang kaharian ng Diyos na may kapangyarihan. At ito nga po, Pastor, nung ang Panginoon ay umakyat sa langit,
nakisama sa kanyang mga alagad ng 40 taon. Hindi po ba, Pastor? Oo. Sir, ulitin natin para huwag silang malito. 40 taon nakisama siya. Nang siya makasya sa langit, pagkaraan ng 10 taon, di umabot po ng sa 10 araw, Pastor, umabot na po 50. Ay nataon po yun ay araw ng Pentecostes. Oo. Doon po binuhos ang Espiritu Santo na sinabi niyang dadating na may kapangyarihan. Kaya nang ibuhos niya, napuspos ang mga alagad. Mga alagad, Nagkaroon po oo. sila ng kapangyarihan. Doon po natatag. Pastor, doon po natatag. Yan ang natalakay na natin ng at kung hindi pa lubos na unawaan natin mga kapatid, ulitin natin, natatag na po ang kaharian ng Diyos noong araw ng Pentecostes. At sila pa'y patuloy na nangaral. Yun yung culmination na tinatawag. Oo, Pastor. culmination ng Iglesia. yun ang Ng kaharian. yun ang tinatawag na commencement ng Commencement, oo. Ang culmination po niyan ay sa second coming na. Isusuko niya ho. Pastor, ang ibig sabihin ng culmination, hanggang doon. Sa second coming, na doon naman hindi magtatayo. Pastor, hindi Parang, magtatayo, kumbaga kundi yung isusuko. Kumbaga yung Pentecostes ay inauguration. Yan ang inauguration. Yung culmination sa second coming, na hindi naman ho siya magtatayo. Ang tabi naman ni Apostol Pablo, isusuko niya. O ibibigay niya na sa amang kaharian. Oo. May kaharian na po eh. Ano po yung kaharian niya? Natapagtibay natin noong nakaraan na yan nga po yung iglesia. Doon sa iglesia, Pastor, kababanggit ko lang kanina, at hindi natin tapos natin, sa iglesia ginagawa yung pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro. Ito po na ating binanggit kanina, Pastor. Oo. Ito sa banda dito. Ito, sa naitatag niyang kaharian, kinakain ng tinapay at umiinom sa saro bilang pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ito pong, Pastor, sa pagsasagawa ng pagkain at pag-inom, ito isa pang kasalukuyang kaharian. Hanggang kailan po to? Hanggang sa dumating ang Panginoon. Hindi po so, pagkatapos na dumating ang Panginoon, saka magkakaroon ng kaharian at doon isasagawa ang Ibig pagkain sabihin at po, pag-inom. ginagawa na ngayon. Ginagawa na. Sa Ay, kasalukuyan. kabaliktaran po yung sinasabi nila, Pastor eh. Kasi yung kaharian, ngayon na. At dito sa kaharian ito, ang iglesia, dito sinasagawa yung pagkain at pag-inom. Ang kinalilito siguro yung kaharian na inaasahan nila, yung pagpabalik niya, yung kaharian. Hindi po. Sa liwanag po, Pastor, sa liwanag po ng ating binasa mga talata, ang kaharian po ito ang iglesia. Oo. At sinasagawa na natin yung hapunan ng Panginoon, pinapahayag natin ang pangamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Oo. Hanggang sa dumating siya, ang hangganan. Hindi po pagkatapos na dumating siya, saka natin sasagawa na malayo Hindi, po. tsaka Pastor. yung sabi, pinapahayag natin ng kanyang pagkamatay. Oo. Hanggang sa dumating siya. Hanggang sa dating. Sapagkat hindi gagawin po ito. Hindi pa dumating Hindi ang after Panginoon. ng pagdating niya. Hindi after ng pagdating niya. Oo. So, So kasalukuyan, inaalala natin every Oo. time na magkakaroon tayo ng ngayon, communion. ang sabi ng Panginoon, hindi ko naiinuman to, kasama ko kayo. Yung nga, binasa natin, Pastor, na kasama natin ang Panginoon pagka tayo nagtitipon. Oo. At sinabi niya pa doon sabi niya, buksan ng pinto, papasok siya. Pag pumasok, ako hahapong kasalo niya. Di, ang Panginoon kasama natin habang tayo naghahapunan sa loob ng iglesia. Ang malinaw po rito, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos pag tayo sumampalataya sa ating Panginoon Pag tayo tumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, pag sumampalataya ka, tumanggap, ayun ang kapanganakang muli. Sinasabi sa 1:1-12 hanggang 13, na ipinanganak hindi sa laman, sa dugo, kundi ng Diyos. So, yung kapanganakang muli, yun po ang yung pagtanggap kay Kristo. Kailangan tanggapin mo si Kristo para ikay maipanganak na muli. Pag naipanganak ang muli, Pastor, nakapasok ka na sa kaharian ng Ibig Diyos. po sabihin, ang lahat ng tumanggap at tatanggap pa sa Panginoon Kristo sa kasalukuyan ay mapapabilang sa kaharian. Sa kaharian. Ang kaharian yan ay ang iglesia. Kaya nga po sinabi dito sa Apokalipsis 5:10, ginawa niya kayong kaharian. At dito po naman sa Lucas 22:29, mula mismo sa bibig ng ating Panginoon, balikan po natin yung 22:29 sa ating teksto.
at kayo'y inihalal kong isang kaharian. Oh. Ang iglesia ang kaharian. Nyo, kapag yung iglesia ngayon yung kaharian na establish na, ay doon isasagawa. Kaya titignan nun natin kasi yung mga ginamit na word. Sabi niya, inihalal. So, ibig sabihin, nangyari na. Inihalal na. Oh, at doon naman sa Apokalipsis, ginawa niya kayong kaharian. Tapos na eh. Oh. Babasahin natin yung Apokalipsis. Mga past tense na, Pastor. Oo, Kasi kung Pastor. sa pagdating niya, doon mangyayari, halal pa lang. Oh, ito, pastor. At sila yung ginawang kaharian. Hmm. Oh. Nangyari na, ginawa na Sino eh. ginawang kaharian? Di ang iglesia. Oh. Iyan po. At diyan nga po kabilang si San Juan, pastor. Sabi niya, ako'y kasama nyo sa kapigatian at sa kaharian. Oh. Ano yung kaharian kayo nabibilangan ni San Juan? Inuulit lamang po natin, pastor. Tsaka Si San yung, Juan, noong unang siglo, kabilang na sa kaharian. tsaka yung kung sinabi ni, kayo'y kasamang pinaupo. Oh, ito. Pinaupo kay Kristo. Oh, ayun, doon sa ano Oh. yun? Pastor, yun yung sa susunod natin. Oo. Pastor. Kaya kumbaga parang tatamaan talaga yun yung ayun, bagay pastor, na yun ito, nandito pa sa bandang huli. Oo. Sa susunod na bahagi, Sa susunod na bahagi. Ayan o, nandyan o, pastor, ayan o. Oo. Sa Epeso. Tsaka natin pag-usapan yan. Oh, sa kaon natin, kuha pastor. Mapipreempt yung ating pag-aaral. Oh, pastor, ngayon. At saka sinasabi doon sa Kolosas, ate ulit-ulitin. Pastor, sabi dito sa Kolosas, Kapitulo 1, talatang 13, si papamagitan ng pagtuturo ni Pablo. Talagang eksisido na po ang kaharian, pastor eh. Sido na nung unang siglo, yung ang iglesia. At eto, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ito po mga tiga-Kolosas, sa isang puto inilipat, kung wala pa po ang kaharian, sila po inilipat sa iglesia mula doon sa kadiliman, mula sa kasalanan, inilipat sila sa kaharian ng kanyang pag-ibig. Yan po ay walang iba kundi ang iglesia. Yan po na mababasa natin sa banal na kasulatan. Pastor, kaya itong sinasabi, hindi sinasabi ditong ng Panginoong sa Kristo ang kaharian niya, ito po ang iglesia. Yung sa Lucas 22. Tingnan, basahin ulit natin. Yung talatang ating pinagbabatayan, yung teksto natin. Basahin natin. At kayo inihalal kong isang kaharian ng iglesia. Nagaya ng pagkahalal sa akin ng aking ama. Upang kayo magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko. Ang kaharian ng Panginoon ng iglesia. Doon magsisikain ng ano? Ng hapunan ng Panginoon. Doon muli makakasama ang Panginoon, nakasalo natin. Yun ang sabi niya. Haapong akong kasalo niya. Nino? Yung tatanggap sa kanya. Magpapapasok sa kanya. Sa kanyang buhay. At tama ang sinabi ng Panginoon, pastor sambaan niya ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hindi mapapakita, mapagmamalas. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sa mga din, ang Panginoong Jesucristo nag-ahari sa buhay ng isang mananampalataya. Kasama niya, ating Panginoon. Sapagkat ang iglesia na siyang kaharian, yan po ang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ulit-ulit natin, Panginoon. 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kanilang kalagitan. Ano po yung pagtitipon? Yan po, tinatawag na iglesia, the assembly of believers. Pastor, kaya yung pong kaharian ng Diyos ay mga mananampalataya. Yan po sinasabi ng Panginoon na muli niyang iinuman. Hindi niya na muna iinuman, pero uulitin niya doon na sa kanyang kaharian. Kailan, nung ang Panginoon nandito pa, hindi pa po establisado ang kingdom Nang siya umakyat sa langit, doon ngayon ibinuhos ang Espiritu Santo, pinuspos sa mga alagad. Doon po na-establish ang kingdom, pastor. Nung the day of the Pentecost. Yan Yung pagbuhos po ng Espiritu Santo. Yung pagbuhos ng Espiritu Santo sa Yung mga alagad. pagbuhot, binigyan nga sila ng kapangyarihan Kaya nga sabi ng Panginoon, meron dito, hindi dadanasin ng kamatayan hanggang makita nila ang kaharian ng Diyos na may kapangyarihan. Kailan ba tinanggap ng mga mananampalatayang kapangyarihan? Nung the day of the Pentecost, ibinuhos ang Espiritu Santo.
Ngayon yung Espiritu Santo nyo, sabi sa Gawa 1:8, ay kapangyarihan. Tatanggapin nyo ang kapangyarihan at kayo'y magiging saksi ko. Eh, yun ang tunay ng mga saksi, Pastor. Sapagkat Oo. yung mga alagad, yun talaga ang nakakakita sa Panginoon. Eh. At saka ho yung ano yung sinabi ng Panginoon nung kanyang itatag ang iglesia. Sabi niya kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi. Susi ng kaharian At yung nangyari, yung susing yun, nagamit ni Pedro nung nung araw ng Pentecost. Pentecostes. Oo, Pastor. Dahil yung susi, hindi literal na susi. Kaya Oo. ngayon ginagawan ng rebulto si Pedro. San Pedro na may hawak na Na susi. Oo. Pero ang susing tinutukoy doon, Hindi po yun yung literal. salita ng Diyos, yung ebanghelyo. Oo. Oo. Yun yung nagbukas. Kaya nung nangangaral niya, 3,000 katao kaagad ang tumanggap sa ating Panginoong Oo, Jesucristo. Pastor. Pagka ho tapos na maligtas, ang termo na ginagamit po, dinadagdag. Dinaragdag sa iglesia. Pero Oo. para ikaw ay makapasok sa kaharian, ikay papasok. Oo. Oo. Kaya, Tama pong papasok. sabihin ba na idinadagdag sa kaharian? Sa kaharian. Hindi, kasi sabi niya sa Ang naliligtas pa, Pastor, dinadagdag sa iglesia. Tsaka sabi niya doon sa Sa verse kaharian. 3 except a man be born again, he cannot see the kingdom. Hindi mo doon- makikita, kailangan ma-born again Doon ka. sa 5, you cannot Oo, enter. he cannot enter. So, kaya ang sabi ni Pablo kay Nicodemo, ni Panginoon sa Kristo kay Nicodemos, you must be born again. Oo. Kailangan kang ipanganak na muli. Tapos dinala natin sa 7, sa 5, upang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang papasok sa kaharian ng Diyos, kailangan ma-born again ka. So, makatuwid, kapag ang isang tao ay na-born again o pinanganak na muli, nakapasok na po siya sa kaharian ng Diyos. Eh, kailan po ba yung kapanganak ang muli? Eh, ngayon, sa kapanahon ng ito. Hindi po yan sa darating pampanahon. Na nararanasan ng mga Ng tumanggap mga tumanggap na papanganak at po sila. nanampalataya sa Panginoon Jesucristo. Sabi doon sa 1:1-12 hanggang 13, binabalikan lang natin, Pastor, eh. Oo. Para wag ang malito ang ating mga kapatid na nakikiisa sa atin. Datapwat ang sa kanya, lahat ng sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatid bagay, no? Ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan ng mga ipinanganak o regenerated, Pastor. Oo. Hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, kundi ng tao, kundi ng Diyos. So, pag tumanggap ka kay Kristo, pinanganak ka na. O, ibig sabihin pinanganak, nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Oo. Eh kung ang pangharian ng Diyos wala pa ng unang siglo, ano yung kahariang pinasukan nila, Pastor? Ang kahariang pinasukan na iglesia, pagka pasok po ang ginagamit ng terminology, pagkakarian ang binabanggit. Kapag iglesia ang binabanggit, ang terminology pong ginabanggit ay dinaragdag. Ibig sabihin po pala, para rin tayo mga Jews na naghahantay ng literal na kaharian ng Panginoon Jesucristo. Ano pa? Nung pagdating ng Mesiyas, ano pa? Ayun po ang katuruan ng Pastor, ng dispensational. Yun nga po, ibig sabihin, parang noon pa rin na ang mga Diyos naghihintay ng literal na kaharian. Ngayon naman, ang mga nagsasabi, naghihintay pa rin ng literal na kaharian. Oo, yun po ang mga magaganap sa millennium. dispensational. Kaya po, nang mabanggit ng Panginoon na hindi ko na to iinuman o kakain, kundi sa kaharian ng Diyos, eh inisip nila after the second coming. Hindi po. Hindi po ganon. Ang sinasabi niya po yan, ay ang iglesia. Muli niyang gaganapin niya sa iglesia, nakasama ko kayo. Ay sino? Ay kasi 2 or 3 gathering in my name, I am in the midst of them. Tapos Hindi sabi po niya, literal, spiritual. spiritual, no? O, ay, tayo nagtitipon, di man natin nakikita ang Panginoon. Spiritually present siya. Bakit? Kasi ang kaharian, presente na din. Sino po yan? Ang kaharian, ang iglesia po. Sa iglesia, sa kalipunan, sa pagtitipon, kasama natin ang ating Panginoon so Kristo. Hindi po tayo nag-isa, kasama natin ating Panginoon. Eh ngayon, alam niyo, Pastor, nung ang ating katuruan ay dati, nung una dispensational, magiging literal niya pagdating ng Panginoon, mali. Ngayon natin napatunayan na walang ganon. Walang magiging literal. Sapagkat, pagdating ng Panginoon, pasok na po ng eternity, Pastor. Oo. Pagbabalik niya, wala pong kahariang itatatag. At Nakatatag na. nakatatag na itatag niya na ang kaharian. Pag-aralan natin, Pastor, nung Okay. talakayin natin ang kaharian ng Diyos. Oo. Kaya nga ho, hindi siya maintindihan ng mga Hudyo eh. Kasi ine-expect ng mga Hudyo, political, physical.
Pero ang sabi ng Panginoon, hindi political, hindi physical, kundi Oo. spiritual ang kanyang kaharian. Yun ang So, sinabi niya. Kaya nga sinabi niya, ang kaharian ko, hindi mula sa sanlibutan ito eh. oh, Kinukuha siya kausap niya ni Pusyo Pilato eh. ibabalik mo na ba? Ito mo, pastor, sa kanila, bago Kristo maghari, makikipagdigma muna. Napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin, makikipagdigma. Mhm. Ayun ang sabi niya. Kung Oo. dito. Paano nila? Di ba nila napapakinggan ang sinabi ng ating Panginoon? Di ba nila naunawaan? Sinabi niya na nga hindi dito eh. Kasi kung dito daw, makikipagdigma siya. Sa mga tuwid, walang pakikipagdigma na gagawin ng Panginoon laban sa Antikristo ang sinasabi nila para maitatag lamang yung kanyang Tsaka yung kaharian. napakalaki po pala ng pagkakaiba. Ang kaharian ng Diyos ay may spirit of humility. Ano po? Ayan nga, yan sinasabi. Sapagkat, sa kaharian ng makatao talaga namamanginoon yung mga yung Mga leader, namumuno. yung mga namumuna, namamanginoon Yun ang sinabi sa binasa ko sabi kanina naman eh. Panginoon na magiging dakila sa inyo, magiging lingkod ng lahat Oo. Oo nga po. Para Malaki kayo talaga maging po. dakila, kayo ang maglilingkod. Mm. Iba po yung kaharian ng Diyos Yun po ang sinasabi niya. Sa mga tuwid, ang kaharian sinasabi ng Panginoon, hindi po literal. Hindi spiritual. Yan po ang ating nais maiparinig po sa ating mga kapatid. Sapagkat yan po dumaya. Kasi maging ako nga, pastor, nung una, ganyan din ang paniniwala ko Oo. Na ako niya hindi nakakain. Pagsahayag na kaharian na. Ang pumapasok sa isip ko, yung nga pong sinasabing after the second coming, yung mag-ahari si Kristo. Ngayon naman, iniisip ko, pastor, paano naman ako makakapunta sa Jerusalem para makasama kong Panginoon? Mm. Common sense. Oo. Paano ako punta doon? Yung lumalis ka lang sa basa, pumunta ka lang dyan sa Asian countries, hirap po na makakuha ng visa Sasakay ka pa ng aeroplano Oo. Di ba? Basta para makapunta ka dyan, doon ka pupunta sa Jerusalem. Wala namang binabanggit na ganun. Na para makasama doon sa kaharian, kailangan mag-aeroplano ka, pumunta ka doon. Wala pong ganun sinasabi. Pero sa isipan ng mga taong napaniwala, pastor, ng ganyang katuruan, hindi na naiisip yun na paano ba ako makakapunta doon? Paano ako makakasamba doon Mm. sa ganong kalayong lugar? Tsaka kung pupunta lahat doon yung mga Para sinasabi nila maghahain na naman, basta maghahain na naman sakripisyo. Oo. Paano mo gagawa yun? Kung nandito ka sa Pilipinas, kaya napaka-imposibleng mangyari. Bakit naging imposible, pastor? Kasi turo ng tao Ngayon, kapag ang Panginoon nagturo, ang turo niya hindi lumalabag sa katotohanan. Oo. Hindi lalabag. Yung kanilang katuruan talagang napakahirap mong sipin. At saka, katulad nga po, pastor, ng ating natalakay na, ang Panginoon po, makakabalik lang kapag katapos siya naghari na. Yan po, nais namin ilinawin sa inyo, mga kapatid. Hindi po maaring ang Panginoon ay makaparito para maghari. Ang turo po ng Biblia, ng Ama at ni Apostol Pablo, kinakailangan mo na si Kristo makapaghari bago siya makaparitong muli. Di ibang-iba po, pastor. Oo. Sa kanila, paparito muli si Kristo bago maghari. Hindi po ganon ang itinuturo. Baligtad. Baliktad po. Pastor, baliktad. Ang sabi ni Pablo, kinakailangan muna siya maghari bago siya makaparito. Yun ang sabi niya sa unang Korinto 15:22 hanggang sumusunod na talata. Sabi naman ng Ama, umupo ka sa aking kanan hanggang mapasa ilalim ko ng iyong paa, ang iyong mga kaaway, talapakan. May magaganap muna, kailangan mo si Kristo makapaghari muna. Sang-ayon naman sa Apostol Pablo, bago siya makaparitong muli. Sa mga tidbo, wala pong kaharian pagkatapos ng pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Yan pa maliwanag, Oo. pastor. Kung ating mga takapakinig ay bukas sa mga isipan, hindi po mangyayari na itong ating tinatalakay ay sa future pa po. Hindi po. Ito sinabi ng Panginoon at naganap po ito nung unang siglo. At hanggang ngayon ay nagaganap. Sapagkat yung sinasabi niya pong kaharian dito ay ang iglesia.
Hanggang Oo. ngayon, kasama natin ang Panginoon na nakikisalo sa atin sa kanyang hapunan. Gagawin natin to hanggang sa dumating siya. Pastor, itong hapunan na ito, na pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro, na kung saan sinabi ng Panginoon, kasama niya na, kung na kayo, sa kaharian, ay ang iglesia po yan. Sa iglesia, kasama natin ngayon ang Panginoon habang Oo. tayo naghahapunan. So mga tuwid, Pastor, sa katuran po tayo, hindi nakikipaghapunan, hindi nakakasama Panginoon eh. Oo. Napaka, Tsaka hindi kasama sa pag-alaala. hindi nakakasama pag-alala. Diyan, hindi nakakuha natin mga kapatid yan eh. Pastor, maghahapon. Napakahalaga po pala na, ano po. Oo, Pastor. Kasi maghahapunan sila eh. Misa sa taon. Kasi kung dumalo eh, madalang pa sa kurisma kung dumalo, eh hindi nyo makakasalo ang Panginoon. Oo. Eh ginagawa natin sa ating mga kakristiyano, Pastor, na kasama sa ating grupo, minsan sa unang sa unang linggo ng buwan natin ginagawa. Sa magkatid ko, ilang linggo ng buwan ng isang taon, doon natin na celebrate. Oo. Eh yung iba hindi nadalo, Pastor eh. Tapos nakakaligtaan nila ngayon yung ano, Hindi sila napapasama sa pag-alaala. sa pag-alaala. Nakasama naman ng Panginoon doon. Gaganapin ko niya, nakasama ko kayo eh. Pastor, sabi na ba, kasama ko kayo. Yung iba, pag sinabing ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating sarili, para sa pag-alaala, yung iba naman, binabaliwala nila. Kaya nga pinaliwanag ni Apostol Pablo, Eto ngayon, napakahalaga eh. Pastor. Ayan, nasabi niyo, napakalaga pala. Pastor, lumilitaw ang mga katotohanan eh. Oo. Kapag tayo nagtatalakay. Sabi, Ang kahalagahan nakita ko ito, kailangan kasalo natin ang Panginoon, kailangan nating ma-born again para mapasok sa karera. isipin mo, Pastor, kung yang sabi ng Panginoon, alalahan, gagawin niya yan, kasama ko kayo, ay sa second coming pa, hindi na mangyayari, Pastor. Yung inaasahan lang, makakasama na lang ng Panginoon, hindi mangyayari. Hindi, tsaka, Dahil kailangan Panginoon, Pastor, maghari muna bago siya makabalik. at tsaka, Pastor, illogical na yung pagka yung sa pagbabalik niya, dun yung pag-alaala. Illogical na, kasi paano mo alalahanin yung kasama mo na? Kasama mo na, Pastor. Kaya mo inaalala kasi wala pa, Kaya hindi pa sabi niya, nadating. Pastor, sabi niya, gagawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin, di ba? Oo. Pag-aalala. Pag sabi ng Panginoon, inihahayag natin ang pagkamatay ng Panginoon habang tayo nag-remember Oo. ng nito, nagpapartek ng Supper of the Lord hanggang sa dumating siya. Hanggang sa Yun dumating ang siya. mahalaga salita. No? Hanggang sa dumating. ano. Sa mga ito, hindi after the second coming. Ang pagsasakatuparan ng sinabing ito ng Panginoon na gagawin ko to, kasama ko kayo sa aking kaharian. So, ang kaharian yan, ay ang iglesia. Kasi nung sinabi ng Panginoon yan, nandito pa sa lupa, Pastor. Oo. Sa palagay nyo, bakit hindi po napansin ito ng mga unang tagapagturo ng... So, mahirap magsalita, baka sabihin. Hindi natin pwede pero saklawan ito, yung kaisipan titiyakin nila. ko sa inyo, Pastor, titiyakin sa inyo. Hindi nagabayan ng Espiritu Santo, yung binasa natin na 16, 12, 13. Pastor, hindi nagabayan. Bakit? Pastor, tanong nyo sa akin kung anong gumabay. Di yung mga Christian books at mga literatures ng ng mga teachings ng dispensational. Yun ang gumabay sa kanila. Doon sa katuruan na hindi sa Panginoon. Hindi na banal na kasulatan talaga. Hindi na ba nakasulatan? Aral na lang ng tao ang gumabay sa kanila. Yan. Siguro mas maintindihan niyo po 'yan pagka itinuloy natin yung kasi medyo alanganin na po yung oras. Oo. Medyo masyadong mahaba na naman yung Kaya hinati po natin at yung susunod na bahagi dito pong araling to ay ipagpapatuloy po natin yan sa darating na Martes. Magpapatuloy po natin. Okay, Pastor, meron po kasi pumasok na katanungan dito. Ang sabi po ng ating kapatid, Sister Nene de la Cruz, gusto niyang linawin, ay nanglalangin po ba ang langit at lupa ay naroon na ang Holy Spirit? Salamat po, Pastor. Yan po ay nasa ating pagkaunawa. Kung ang pagkaunawa po natin ang Holy Spirit ay Diyos, nandun po siya. Sapagkat ang lumikha po ng langit at lupa, yan Diyos. Yan po, Sister Nenet. Yang ating tinatayuan. Kasi may naniniwala na Espiritu Santo ay power lang. Ano po?
Oo, meron po kasing grupo na nagtuturo ng Espiritu Santo ay isang kapangyarihan lamang. Tsaka doon sa talatang ano ng mismong unang mga talata ho ng Henesis, pinakita ho dun eh. Sabi po diyan sa talatang 1, nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig. Ganito po yan, Sister Nenet. Kung ang paniniwala niyo po ng Espiritu Santo ay Diyos, kasama po siya sa paglikha. At saka isang kinalilituhan ho kasi ng iba, yung ano eh, siguro darating din ho yung time na tatalakayin natin ho yan eh. Yung kinalilituhan din ho ng tao kasi, nagbabasa ng Biblia, yung pag sinabing Espiritu, hindi ito yung Espiritu Santo, kundi yung Espiritu ng Diyos. Parang ganun eh. Ganun, Sister Nenet, kaya ko po sinabi sa inyo na kung naniniwala kayo na ang Espiritu Santo ay Diyos, kasama po siya sa paglikha. Ngayon, para lalo maunawaan po natin yan, kailangan talakayin na po natin ang tungkol sa Diyos na. Tatalakay na po tayo na hindi na po tungkol dito sa mga huling kapanahunan, tatalakayin na po natin yung tungkol sa Diyos. Ano ba yan Diyos? Yan ba ilan ang nakapaloob na persona dyan? Yun na po ang tatalakayin natin. Kaya po ito, Ternenet, ito po, ang dilinawag sa inyo. Binanggit ni Pastor June, Genesis 1:2. Diyos ba, Pastor? Oo. Binanggit ng Espiritu ng Diyos sa mababaw ng tubig. Ganito po yan. Kung ang Diyos, ang kayo po'y naniniwala sa Diyos, ang Diyos po lumikha, at naniniwala kayo ng Espiritu Santo ay Diyos, kasama po siya sa paglikha. Bakit po? Tingnan, ito po ang talata natin. Pakinggan po ninyo. Jeremias Kapitulo 10. Ito po. Basahin niyo po sa inyong Biblia, Sister Nenet. Jeremias Kapitulo 10. Ang talata po 10. Ito, tingnan nyo, pakinggan nyo. Kaya ganun ang tanong ko sa inyo. Kung naniniwala po kayo ng Espiritu Santo Diyos, kasama po siya sa paglikha. Sapagkat binanggit po dyan ang pasimula, nilikha ng Diyos. Oh. Kung Espiritu Santo po Diyos, kasama po sa paglikha. Ngayon, para mapatunayan natin yan, kailangan ang talakayin na natin ngayon patungkol sa Diyos. Ay mahaba pong pag-aaral yan. Kaya lang, ito po ang aking pong posisyon na sinasabi sa inyo. Kung kayo naniniwala ng Espiritu Santo Diyos, kasama po siya sa paglikha ng Ama at ng Anak. Kasi may katunayan po tayo na ang Ama ay Creator po, ang Anak ay Creator. So, ang Holy Spirit po ay Creator, kung siya po ay Diyos. Bakit? Ito po ang sinabi po sa Jeremias. Ito, pakinggan po ninyo. Jeremias Kapitulo 10, ang talata po 10. At sumusunod na talata. Ito, Pastor, malaki-laki ang sulat. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. O yan. Siya ay buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ganito. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila. Ang mga Diyos, maliit na letra, no? Ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Maliwanag po. Yung po mga Diyos, hindi po yung lumalang ng langit at lupa. Sino po ang lumalang ng langit at lupa? Ang Diyos po. Ang Diyos po lamang ang lumalang. Ngayon, kung ang Espiritu Santo po sa inyo Diyos, kasama po siya sa paglalang. Ngayon, paano natin mapagtitibay? Kailangan pag-aralan po natin ang tungkol sa Diyos. Kasi pagka yan tinalakay natin, gagawa na, kailangan makaroon po tayo ng panibagong outline tungkol sa Diyos. Kaya yan naman po, yan ay logic. Kung ang Diyos po ay Creator, at ang Holy Spirit po ay Diyos sa inyong paniniwala, Sister Nenet, kasama po siya sa paglikha. Ngayon, paano natin pagtitibayin kasama siya? Pag-aralan po natin. Kailangan mapatunayan. Kailangan mapatunayan natin. Ng Kaya Espiritu nga, Santo kaya ng po Diyos. natin patunayan, pero hindi po ngayon. Sister Nenet, no? Kaya po yung nakikinig. Dahil nasa eschatology po tayo.
Yan po ang ating, kung ang Espiritu Santo po, ang pagkakilala niya po, siya ay Diyos, na kasama ng Ama at ng Anak, ay Creator po siya. Kasama po siya sa paglikha. Meron nung isang araw, may napanood akong video, Pastor eh. At ang turing niya sa mga naniniwala sa tatlong persona, Muslim eh, Pastor eh. And sabi niya, ilan ang Diyos nyo? Oh, ang Ama, ang Diyos Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Ilan ito? Binibilang niya. Oh, hindi tatlo ang Diyos nyo, sabi niya. Ay, hindi magiging gano'n. Pagka Biblia po, Pastor, pag yun po ang kanila suma. Oo. Pero ang babasahin po natin Biblia, ang kaisipan po kasi ng Diyos at saka kaisipan ng tao, magkaiba. At ang pagka-Diyos, ang matematika ng Diyos, at pagsuma ng Diyos, iba po sa tao eh. Kasi sa Diyos po, ang lahat ay nag-iisa lamang. Oo. Sa Diyos po, ang isa eh, ang lahat ay isa. Mm. Ay sa kanila kaya matatanggap pa nila yung lahat ay isa. Yung marami isa. Yung dalawa isa. Yung tatlo isa. Hindi nyo matatanggap. Dahil ang sa inyo, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ay hindi po ganun sa Biblia eh. Oh, hindi po ganun sa Biblia. Tingnan nyo. Sample lamang, Sister Nenet. Ang lalaki at babae po ay dalawa. Pero pag sila pinagsama ng Diyos, nagiging isa po sila. Oh, napansin niyo po ba? Misteryo. Oh, di ba? At ang dalawa ay magiging isa. Sa Diyos po, yung dalawa nagiging isa. Sa kanila po hindi. Kasi ang kanilang pagsuma po ay hindi katulad sa Diyos. Sa kanila, 1 plus 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 2. Sa Diyos po hindi eh. Ang dalawa ay magiging isa. Ay paano po nangyari yun? Oh, sa Diyos po, hindi ganun. Oh, timo, eto, tingnan niyo po. Sir, hanggang dito na lang po muna. Sister Nenet, tingnan niyo po. Tiyo, basahin natin ang unang Korinto 3. Eto. Sa 6 po, ang nagsasalita po dito si Pablo. Niyo, sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Yan sabi niya. Ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Dalawa po to, si Apollos at si Pablo. No? Ano pat walang anuman ang nagtatanim at ang nagdidilig. Wala do anuman si Pablo at saka si Apollos. Kundi ang Diyos na nagpapalago. Pakinggan niyo po 8. Ngayon, ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa. Tingnan niyo. Yun daw po si Pablo at si Apollos, iisa daw lamang po eh. Pero bilangin po natin sila, dalawa po sila eh. Pero sabi ng Biblia, iisa sila. Saan po iisa sila? Sa bilang? Hindi po. Iisa sila na ginagamit ng Diyos sa kanyang pagpapalago. Pero sila po'y dalawang persona. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Sino po to? Si Pablo, si Apollos, iisa po sila. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanilang sariling pagpapagal. Iisa po sila na ginagamit ng Diyos sa pagpapalago. Pero sila po ay dalawang persona. So sa Biblia, ngayon, maaaring sabihin nyo na yung paano yung marami. Sa Biblia, mayroon din po. Hindi na po natin kukunin ngayon na ang marami po ay isa. Hindi po natin tatalakayin ngayon. Baka malaman kagad ng ating pastor ng ating mga kalaban. Salamat po sa kaunawaan, Pastor. God bless po. Tinya, ito pa. Tinya, gawin natin 19, 5-6. Yung po mag-asawa. Ayun ang sabi po nila, yung sino. Ano pa sa binanggit nyo kanina? Yung tungkol sa mga Muslim na sino daw? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. ilanan niya yon. Tatlo nga. Yun ang kanilang pagbilang. Iba pa ang pagbilang ng Diyos eh. Tingnan, basahin natin ang Diyos ang nagsabi nito. Basahin po natin ang 19, 5-6 ng Matthew. Tungkol po ito sa mag-asawa. At sinabi, Oh. dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina,
Mm. at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Yung dalawa daw po, magiging isang laman. Oh, tuloy. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Oh. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng Oh. tao. Naging isa na po sila. Sila po'y dalawa, pero sa Diyos, sila po'y iisa. Oh, yan po ang sabi dito. Ang ginagamit po pala ng Panginoon, hindi addition, multiplication. Oo, pastor. Ngayon, sabihin nila, Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlo, hindi po. Tatlo lamang po yun eh. Yun po lahat pwede mag-iisa eh. Oh, lahat. Kasi addition ang ginamit, tatlo. Pero ang Panginoon, ang ginagamit niya, multiplication. 1 times 1 times 1 equals 1. Madali pong sagutin yan, yung sinasabi Dito, ng... minultiply niya, pinagsama niya yung minultiply niya. 1 times 1, 1. Kaya iisa sila. Kasi yung addition ang ginamit ng Panginoon dito, 1 plus 1 equals 2. Tingnan po, Sister Nenet. Tingnan sila po, tatlo lang nahihirapan na sila. Tatlo lamang, nahihirapan sila. Ama, Anak, Espiritu Santo. Di tatlo na niya. Nahihirapan na sila gawing isa. Tingnan niyo po to. Pakinggan niyo po. Sa Galacia po to. Sa 26 po. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismo kay Kristo, ay binisi Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malayaman. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Tayo daw po lahat ay iisa eh. Saan po tayo isa? Sa pananampalataya. Pero marami po tayo. Ganyan po ang pagbibilang ng Biblia. Kaya kung sasabihin po nila na Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlo, hindi po ganun. Ang Diyos po ay isa lamang. Pero binubuo po siya ng tatlong persona. Yun yung sinasabi ng pastor, na hindi lahat ng kaunawaan darating sa tao. Oo. Kaya yung pinagkalooban lang ng kaunawaan, yun lang ang makakaunawa. Doon na naman po kay Apolos at kay Pablo napakaliwanag Si Pablo ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Walang anuman yung nagdidilig at nagtanim, kundi ang Diyos ang ngayon, ang dalawa ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa. Iisa daw po si Pablo at si Silas. Saan po sila naging isa? Iisa na kinakasangkapan ng Diyos sa kanyang ginagawang pagpapalago. Pero sila po'y dalawang persona. Ganyan pong pagbilang ng Biblia. Kaya binanggit ko po sa inyo kanina, babalik uli. Kung kayo naniniwalang ang Espiritu Santo ay Diyos, kasama po siya sa paglika. Sapagkat ang tunay na Diyos lamang ang manlilika, Pastor, sa Jeremias 10:10 ang 11. Yung hindi tunay na Diyos, hindi manlilika yun Kaya pag manlilika, Diyos. Yan pong ating logic na ating tinatayuan. Ngayon, sa ating susunod na pag-aaral, matatalakay natin yan, patutunayan natin ng Espiritu Santo Diyos. Tingnan niya, bigyan po ka po si Nenet. Nung si Ananias at si Sapphira po ay nagkasala, ano po pinagkasalan nila? Sila nagsinungaling. Kanino po sila nagsinungaling? Sa Espiritu Santo, hindi po ba? Basahin nyo ang gawa, Kapitulo 5 ba yung? 5. Kapitulo 5. Sila po ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Ano po sabi ng Biblia? Kanino po sila nagsinungaling? Ano pa pahayag ni Pablo? Hindi kayo nagsinungaling sa tao. Hindi kanino daw? Sa Diyos. Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo po sila nagsinungaling. Nenet. Pero ano po sabi ni Pablo doon sa kanya sulat? Hindi kayo nagsinungaling sa tao. Kundi kanino daw? Sa Diyos. Yun yung binanggit ko sa Saxinova. Bay pulang-pula yung mukha ng Saxinova. Galit na galit sa akin.
Magagalit sa akin. Bakit ako? Ang Espiritu Santo daw, influensya lang. Ba? Sino yung pinagsinungalingan? Di sana sinabi ni Pedro na kayo nagsinungaling sa isang puwersa. Hindi yo. Ano sabi ni Pedro? Hindi kayo nagsinungaling sa tao. Kundi kanino daw? Sa Diyos. Maliwanag ng Espiritu Santo yung Diyos. Pero, doon po sa ating pinagtitibay na Diyos po lamang ang manlilika, patutunayan natin na ang Holy Spirit ay Creator. Para umangko po doon sa sinabi ng sa Jeremias 10 hanggang 11. Kapag ang Diyos po, kapag hindi manlilika, hindi tunay na Diyos. Yun po sinabi. Jeremias, Pastor, Yun, no? yun nga ho ang malungkot, Pastor. Kahit pastor na ho, may mga ganyan na naliligaw no? Yung sa kanilang pag-aaral. Salamat daw sa inyo, Sister Renet. Ayan, nagpapasalamat din po at Nagpapasalamat kayo sa kayo nakakaroon ng ganyang katanungan. Yung iba, wala na, ayaw na magtanong. Oh, buti kayo nakakaroon ng ganyang kaisipan. Maganda yung kaisipan nyo. At bayaan nyo. Patutunayan natin na ang Espiritu Santo po ay kasama sa paglikha. kaya ho, ang dami ho nating pag-uusapang doktrina Hindi tayo mauubusan. Hindi. Kaya bumalik ang Panginoon, di man natin makalahati ang mga doktrinang pag-uusapan, Pastor. Pastor, hindi na tayo mahirapan patungkol sa kanya dahil may mga outline po ako niyan. Pastor, Oo. sa akin. Nasa eschatology pa lang tayo, pero ang dami ng paksa. No? Oo. Pastor, hindi nga natin pinapag-aralan yan. Dumating ang tanong, nasasagot natin. Lalo na kung nag-prepare na tayo. Kaya pumasok na tanong. Kumbaga, inuna lang natin ng eschatology kasi Oo. para yung tao sa paghihintay kay Kristo, hindi naliligaw sa maling paniniwala. Kasi maraming naghihintay sa Panginoong Kristo, mali ang pananaw, mali ang paniniwala. Ito, yung si Sister Nenet, tandaan niyo po yung unang Korinto 3, 5 hanggang 8. At saka ito pong yung Galacia po. Galacia Kapitulo 3, 25 hanggang 27 ba yun, Pastor? Oo. Basahin nga natin yon. Tandaan niyo po yan, Sister, na tungkol po doon sa hindi lang matanggap yung tatlo isa kasi lahat ay isa Ayan, Kayong lahat ay isa kay Kristo. Lahat na to, pero iisa. Sa Biblia po. Pero sa kanila na hindi naniniwala na ang Diyos ay may persona na ang tatlo hindi pwede maging isa. Dito po, tinabasa, yung dalawa po naging isa Yung tatlo po kaya, posible po maging isa. Bakit? Dito po lahat Ang Yung- mahirap po, Pastor, tayo pinagkakaisa ng Diyos, pero yung tao ayaw magkaisa. Pastor, yung babae at lalaki naging isa Oo. Pero pinipilit na yung paghiwalayin Pastor Oo, pinaghihiwalay. Ang dalawa magiging isa. Sa Diyos, magiging isa yung dalawa. Sa kanila, hindi Hindi na maaaring mag-isa. Kaya Dalawa. pala- 1 plus 1, Pastor, Kaya 2 pala po pala bawal paghiwalayin. Oo. Dahil Pastor, pinagsama pag na Diyos. pinaghiwalay mo magiging isa lang. Magiging ngayon? Dalawa yun. Tsaka, Kaya, tsaka sinabi diyan sa Mateo 19, niyan, sinabi ng mga simula't simula ayaw ng Diyos ang paghihiwalay. Oh. Bakit nagbigay ng diborsyo si Moses, sabi gano'n? Dahil sa katigasan ng ulo niyo. so, sa lahat, Matthew 19:5-6, 1 Corinthians 3:5-8, at saka ito pong Galacia Press. 3:25-28. Galacia 3:25-28. Ito dito, lahat ay iisa Lalo, hindi lang matatanggap to. Lahat na po ito, iisa Meron pa pong isa po talata yan, pero hindi ko nababanggitin. Sa Juan 17, noong Panginoon ay nanalangin. Juan Kapitulo 17, meron pa po daw patunay. Kaya Upang sila'y maging isa, na gaya naman natin.
na iisa. Nakalagay po yun, Sister Nene Chano. Basahin niyo po yung Kapitulo 17 ng Juan. No, tingnan, basahin niyo, ha. Kayo na lang magbasa, Juan 17. At hindi ko na po babasahin. Basahin niyo po sa talatang Kung paano tayo iisa. 21, no. Ito, Pagkaisahin mo sila. hindi. Upang silang lahat ay maging isa, Yun. gaya mo, Ama, sa akin. Oo. Upang silang lahat ay maging isa. Sa 21 po to. Ng 17 ng Juan. Upang silang lahat ay maging isa. Na Nagaya gaya mo, naman na- Ama, sa Oo. akin at ako'y sa iyo. Na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na Hanggang ako'y 22, sinugo mo. 17, 21 hanggang 22 po. Pakibasa nyo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa. Nagaya Nagaya naman naman natin natin. na iisa. Sipin nyo, plural pero iisa. So, yung mga logic ng mga filosofiya ng mga Muslim, mali po. Sa kanila yon, sa kaisipan nila. Pero sa kaisipan ng Diyos, hindi po magkakaganon. Sa Diyos po, ang lahat ay iisa. Ngayon, kung ito, ulit-ulit, kung ang Espiritu Santo po ay Diyos sa inyo, kasama po siya doon sa lumika. Diyos po siya. Yan po ang prinsipyo. Jeremias 10 hanggang 11. Ang Diyos po lamang ang lumika. Kaya kung Espiritu Santo po ay Diyos, lumika po siya. Yan, At maganda. kaya po ay Maganda, patutunayan. maganda ho yan. At ibig sabihin, pag meron ng mga ganyang katanungan, huwag kayong mahihiya. Padala nyo. Ano nyo ho. Kumbaga para masapayawan ng konti. Pero darating ang araw na pag natapos tayo dito sa ating mga tinatalakay, ay mag-iiba naman tayo ng mga aralin. So, ito pong ating tatapos ngayon, kalahati lang, Pastor. Oo. Ito tatalakayin natin susunod po. Yung ikalawang bahagi na yan. Excuse me. So, ang pinaka ano pala dyan, Pastor, kasama pa pala tayong hahatol sa mga Hudyo. Yan ang pinaka At yung kasing kaisipan ng mga naniniwala sa dispensation ay nagugulo tayo sa paniniwala sapagkat yung literal pinipilit nating gawing spiritual at yung spiritual pinipilit naman gawing literal. Pinagbabaligtad. Kaya ganun ho ang nangyayari. So anyway, alam namin na ito po ay medyo sapat na sa araw na ito na tayo po ay may natutunang muli at patungkol dito sa eschatology at nadagdag pa ho nadagdag pa itong itinanong ni Sister Nene na bagamat hindi kumpleto pero at least malinaw na. Kaya sabi ni Sister Nene maraming salamat daw po at naunawaan niya na, no? Kaya magpatuloy po kayong makibahagi pag-aaral nang sa ganon ay mas lumalim tayo sa pagkaunawa at pagkakilala sa ating Diyos at sa kanyang mga kalooban para sa atin. Panginoon, sa hapon pong ito at tayo po ay medyo magpapaalam na bago po tayo tuluyang maghiwa-hiwalay sa impapawid, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo na kami ay muling pinagsama-sama mo upang makapagtalakay ng mga aralin, mga doktrina na nais mo, Panginoon, na aming matutunan nang sa ganon ay hindi po kami mapalayo sa anumang mga ninanais mo, sa mga kalooban mo, sa mga kaisipan mo, sa mga plano mo, Panginoon, ay nagbibigay liwanag at nagbibigay unawa ng aming pagkakilala at pagkaunawa sa iyo. Kaya po sa mga kapatid po naming sumusubaybay at nakikibahagi sa pag-aaral at pagtatalakayang ito, patuloy na bumuhos ang biyaya at pagpapala mo sa bawat isa
At patuloy naming inihiling, Panginoon, na gabayan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming paglalakbay sa mundong ito, na kasama ka, O Diyos. Kaya po, patuloy naming ipinagpapasalamat din, Panginoon, na ngayon ay hindi na ganoon kalala at hindi na ganoon kasama, Panginoon, ang nagaganap sa aming sanlibutan. Patunay lamang na kami ay iniingatan mo at sinasamahan. At darating ang isang araw, Panginoon, ay darating ang kalayaan sa amin at mawawala na po ang COVID-19. At pagpalain mo po, Lord, isinasama rin po namin sa panalangin po namin si Brother Tom, na siya po ay magbabalik doon sa kanyang ospital na pinuntahan upang isaayos yung kanyang operasyon. Kaya dalangin po namin, O God, na samahan mo po siya, ingatan mo po siya, Panginoon, Yes. at muli niyang makamtan yung kasaganaan ng kanyang kalusugan sa pamamagitan ng pagkakaloob mo, Panginoon, ng kagalingan sa kanya. Nga po. At patuloy mong bigyan ng karunungan at kaalaman ng mga doktor na tumitingin sa kanya, Panginoon, Nga po, upang Panginoon. dumaloy ang iyong kagalingan sa kanya sa pamamagitan ng mga instrumentong ito. Yes. Salamat po, Diyos, Panginoon. sa biyaya mo. Salamat din po sa mga lingkod mo, kay Pastor Rabe, na patuloy na nagiging kabahagi sa ministeryo ito ng pangangaral ng iyong salita. Gayon din po, Panginoon, ang iyo pong lingkod na si Pastor Nato, at pagkalooban mo pa po sila ng mahabang buhay upang ikaw ay kanilang mapaglingkuran, at patuloy, Panginoon, na basbasan mo ang mga ministeryong ipinagkakatiwala mo sa kanila, at lagi mong sasamahan ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng ginagawa namin para sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang kalwalatian, at sa iyo ang karangalan. Dinadakila ka namin, pinupuri at niluluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So, muli po, maraming salamat sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoong Yesus, at tayo po ay manatiling ligtas sa ating pong mga tahanan. So, purin po, at to God be the glory. God bless you all po.